Marami sa mga Pilipino ang nagrereklamo na, "Ay, ang hirap naman mag-ipon." Kaya nga 'di ba sumasakit na yung ulo natin kasi kakahanap natin ng paraan paano nga ba makapag-ipon. Eh, paano nga naman ako makakapag-ipon, eh, maliit lang naman yung sahod ko. Sabi nila, isa lang naman akong hamak na karpentero, janitor lang ako, security guard. So, maliit lang yung sahod ko, maliit lang yung income na natatanggap ko. Alam niyo ba na kahit maliit lang yung income natin or yung sahod natin, pupuwede at pupuwede pa rin tayong makapag-ipon at makapag-invest. So sabi nga, 'di ba, it's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you and how many generations you keep it for. So sabi yan ni Robert Kiyosaki. So napakahalaga na every time na tayo ay merong income, talagang magtabi na tayo kahit gaano man yan kaliit para sa ating sarili. Alam niyo, kaya lang naman tayo nahihirapan na, makapag-ipon or makapag-invest kasi malamang sa malamang meron tayong ginagawang mali sa ating finances or yung sa ating budget. So, dito sa ING tinuturuan tayo ng tamang paraan ng pag-iipon. So, ito madalas tayong mga Pilipino ang ginagawa natin sa pera natin every time na tayo ay nagkaka-income ay una nating iniisip lahat ng expenses, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, lahat na. At alam niyo, ang expenses ay hindi naman nauubos. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo nitong tinatawag na right saving formula, which is ang abundance formula or the 10-20-70. So ano ba itong 10-20-70? Ang 10% itatabi natin yan para sa ating fighting. So dito, ano man yung pananampalataya natin o paniniwala natin, meron tayong someone na gustong pasalamatan. So ibigay natin yung 10%, pwede po sa church, sa organization, or sa mga tao na gusto nating tulungan. So ibigay natin yan bilang pasasalamat dahil tayo ay may lakas, may skills para magkaroon ng income. So ibabalik po yan sa atin, siksik, liglig, at nag-uumapaw. And then yung 20% naman po, yan po itatabi natin para sa ating sarili. So hindi lang po natin to isi-save, kundi i-invest po natin yan. Para naman, pagdating ng panahon na tayo ay wala ng lakas para magtrabaho, para kumita ng pera, itong 20% po ay nagtatrabaho para sa atin. Ito po yung bubuhay sa atin kapag tayo ay matanda na. At yung natitira pong 70%, ito po yung pagkakasyahin natin sa ating lifestyle. So, napakahalaga na dapat inuuna natin yung ating mga needs bago yung ating mga wants. So, ito yung dapat natin sundin, ang 10-20-70. So, marahil yung ilan sa atin magsasabi, naku, 70% na lang yung pagkakasyahin namin sa aming lifestyle. Paano naman yun? Parang napaka-imposible naman yun kasi 100% ka ng income ko ay kulang na kulang pa. So, alam nyo ba, meron tayong mga maliliit na gastos na hindi naman kailangan talaga. So, sabi nga ni Benjamin Franklin, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. So baka naman kasi napakahilig natin sa kape. Ilang beses ka bang nagkakape sa isang araw? Baka naman 5 beses ka nagkakape sa isang araw. So magkano ba yan? So hindi naman natin sinasabi na tatanggalin na natin ang inyong pagkakape. Pero pwede nating bawasan kahit isang kape lang sa isang araw. Malaking bagay din po yan sa loob ng isang buwan, lalo na sa loob ng isang taon. So, yung matitipid natin mula sa kape, yan po ay sisave natin at i-invest natin. So, baka naman ikaw ay may bisyo ng paninigarilyo. Magkano ba ang per stick ng sigarilyo ngayon? Diba? Merong 100 yung isang kaha or 10 pesos per stick. So, napakalaking bagay nito. Kung tayo ay magtitipid kahit man lang 2 sticks per day, so malaking bagay yan sa isang buwan. At ito, kung napakahilig mong tumaya ng loto, kung talagang may mga tao po kasi na hindi makatulog kung hindi makakataya ng loto. So, hindi naman natin sinasabi na itigil mo na yung pagtaya mo ng loto, walang mangyayari dyan. So, pwede naman po na bawasan natin yung pagtaya natin ng loto para yung matitipid mo, i-save at i-invest mo naman yan. Dahil sigurado, hindi ka man manalo sa loto, balang araw magiging milyonaryo ka dahil sa natipid mo mula sa pagtitipid mo sa pagtaya ng loto. At ikaw ba ay napakahilig uminom ng milk
tea. So, ang milk tea ay pupuwede kang magkaroon ng sakit ng diabetes dahil sa tamis nito. So, balang araw, 'di ba, ano bang gusto mo, magkaroon ng sakit ng diabetic or magkaroon ng milyon? So, hindi naman natin sinasabi na 'wag ka na uminom ng milk tea, 'di ba? Napakasarap ng milk tea lalo na sa panahon ngayon na napakainit. So, puwede naman natin kasing bawasan yung pag-inom natin ng milk tea sa isang linggo. So, halimbawa, sa isang linggo nakaka-3 milk tea ka. So, puwede niyo po yang bawasan at least 1 milk tea. So, twice a week ka na lang umiinom nito, malaking bagay po yun na matitipid natin sa isang buwan. So, yung matitipid mo mula sa milk tea ay puwede mong i-save at i-invest. At napakahilig mo ba mag-soft drink? So, may mga tao po na hindi po buo yung kanilang pagkain or yung kanilang meal kung walang soft drinks, 'di ba? Ibig sabihin, kung 3 times a day sila kumakain, agahan, tanghalian, hapunan, yan po lahat ay may soft drink sa dulo. So, napakalaking bagay nito na, kung hindi man natin matanggal, 'di ba, bawasan natin. So, at least isang soft drinks yung matanggal natin. Halimbawa, sa tanghalian at sa hapunan ka na lang uminom ng soft drinks para isang soft drinks na matitipid mo, puwede mo ito mai-save at mai-invest. O 'di ba, kahit mga pabarya-barya man lang yung matitipid natin sa mga ito ay puwede natin yan mai-save at mai-invest. So, napakahalaga rin na tayo ay maghanap ng paraan para tayo ay kumita pa. So, kailangan makapaghanap tayo ng extra income kung kulang talaga yung income natin mula sa sahod natin. Para naman kung ano yung kikitain natin mula sa extra income, puwede natin yang ipang-invest. Puwede natin yang i-save. At alam niyo ba, napakalaking tulong ng IMG. Bakit? Kasi si IMG, isa sa benefits nito ay pagkakaroon ng business opportunity. So, dito sa IMG, dito po sa IMG, tayo po ay tuturuan, may mga trainings kung papaano gawin yung business opportunity. Kaya talagang matutulungan tayo na maabot natin yung ating mga pangarap. At alam niyo ba, kapag isa kang IMG member, meron kang access sa mga financial products sa mga partner companies natin katulad ng Kaiser, ng iba't ibang mga mutual fund companies na ito, ng mga real estate, general insurance, and allied services. Kaya talaga namang sulit na sulit yung pagiging IMG member natin. Bilang IMG member, kung ima-maximize mo ito, talaga namang malaking bagay dahil once IMG member ka, pwede mong ma-execute kung ano yung mga matututunan mo dito. So kung meron ka pang mga katanungan kung papaano ba makapag-increase ng cash flow, kung paano ba yung tamang paraan ng pag-iipon at pag-iinvest, pwede niyo po akong i-message sa aking email or pwede niyo po ako i-message sa aking TikTok account, sa aking Facebook, or i-scan niyo po yung aking QR code para ma-message niyo po ako sa aking messenger. Muli po, ako po si Jen, ang inyong piso patroller na nagsasabi barya man sa inyong paningin kapag ininvest, malayo ang mararating. Kaya piso mo, ipatrol mo.